Ang salitang kapayapaan ay karaniwan sa maraming wika. May mga pag-uusap para sa kapayapaan o panahon ng kapayapaan. Ibig sabihin, walang giyera o digmaan. At sa Biblia, ang salitang kapayapaan ay maaaring tumukoy sa kawalan ng alitan. Pero tumutukoy din ito sa isang mas magandang kalagayan. Sa Lumang Tipan, ang salitang Hebrew para sa kapayapaan ay shalom. At sa Bagong Tipan, ang salitang Greek ay eirene. Ang pinakakahulugan ng shalom ay kumpleto o buo. Ang salitang ito ay pwedeng tumutukoy sa isang bato na perpekto ang hugis, walang sira o basag. Pwede rin itong tumukoy sa isang itinayong pader na bato na kumpleto ang mga bricks at walang butas. Ang shalom ay tumutukoy sa isang bagay na komplikado. May mga iba't ibang bahagi pero buong buo at maayos. Gaya ng sabihin ni Job na ang kanyang mga tolda ay nasa shalom na kalagayan. Dahil binilang niya ang kanyang mga alaga at wala ni isang hayop ang nawawala. Kaya't ang shalom ay maaaring tumukoy sa buo at maayos na kondisyon ng isang tao. Gaya ng bisitahin ni David ang kanyang mga kapatid sa giyera. Kinumusta niya ang kanilang shalom. Ang pinakasentrong ideya ay komplikado ang buhay. Maraming mga bahaging nag-iiba-iba, mga ugnayan at sitwasyon. At kapag alinman sa mga ito ay wala sa ayos o nawawala, gumuguho ang iyong shalom. Hindi na buo ang buhay. Kailangan itong ibalik sa dating kaayusan. Ang totoo, iyan ang pangunahing kahulugan ng shalom kapag ginamit ito bilang pandiwa. Ang pagkakaroon ng shalom ay literal na sinasabing gawin mong kompleto o ibalik sa dati. Binigyan ni Solomon ng shalom ang hindi pa natapos na templo na makumpleto niya ito. O kung sinira ng alaga mong hayop ang tanim ng kapitbahay mo, binibigyan mo sila ng shalom kung magbabayad ka para mabuo ulit ang nasira. Kinukuha mo ang nawawala at ibabalik yun para mabuo ulit ang nasira. Ganito din sa mga relasyon ng tao. Sa aklat ng mga kawikaan, ang pakikipag-ayos at pagbubuo ng nasirang relasyon ay paglikha ng shalom. At kapag ang magkalabang kaharian sa Biblia ay nagkakaroon ng shalom, hindi lang sila tumitigil sa pakikipaglaban. Nagsisimula rin silang magtulungan para sa kabutihan ng isa't isa. Ang shalom na ito ang dapat itaguyod ng mga hari ng Israel. Pero bihirang-bihira itong mangyari. Kaya umaasa ang propetang si Isaias sa isang hari na darating, ang prinsipe ng shalom. Ang kanyang pamamahala ay magdadala ng shalom na walang hanggan. Isang panahon kung kailan bubuo ang Diyos ng isang kasunduan ng shalom sa kanyang bayan at aayusin ang lahat ng mali at pagagalingin ang lahat ng nasira. Kaya ang pagdating ni Jesus sa Bagong Tipan ay inihiyag bilang pagdating ng eirene. Naalala mo? Yan ang salitang Greek para sa kapayapaan. Si Jesus ay dumating para ibigay ang kanyang kapayapaan sa mga tao. Gaya ng sabihin niya sa kanyang mga tagasunod, ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyong lahat. Para sa mga apostol, si Jesus ang nagdala ng kapayapaan sa pagitan ng mga taong nagkakagulo at sa Diyos, noong siya ay namatay at uling nabuhay. Ang ideya ay ibinalik niya sa kaayusan ang nasirang ugnayan sa pagitan ng tao at ng manlilikha. Ito ang dahilan bakit maaaring sabihin ni Apostol Pablo na si Jesus mismo ang ating eirene. Siya ang buo at kumpletong tao. Dapat tayong maging kagaya niya. Pero hindi yun nangyari. Kaya ngayon, ibinibigay niya sa atin ang kanyang buhay bilang regalo. At ang ibig sabihin nito, ang mga tagasunod ni Jesus ay tinatawag para lumikha ng kapayapaan. Inutos ni Pablo sa mga simbahan na panatilihin ang kanilang pagkakaisa sa kapayapaan.
Kailangan dito ang mababang loob, pagtitiyaga at pakikisama sa kapwa dahil sa pag-ibig. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag para magmahal sa kapayapaan at makibahagi sa buhay ni Jesus. Dahil sa Kanya, nagkasundo ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Binubuo niya ulit ang kapayapaan nang siya ay mamatay at muling nabuhay. Kaya malaking trabaho ang kapayapaan kasi hindi lang ito paghinto ng alitan. Ang tunay na kapayapaan ay kailangan ng pagsisikap na ibalik ang mga bagay na nasira para maging buo ulit. Ito man ay sa ating buhay, sa ating mga relasyon, o sa ating mundo. At yan ang mayamang kahulugan ng kapayapaan ayon sa Biblia.